Bakit malungkot ang beshi ko? Siguro narinig niyo na po yan, no? Tapos may nakita pa kayong nagtatumbling na emoji. Usong-uso yan sa mga bata ngayon. Bakit malungkot ang beshi ko? Pero maganda din itanong sa atin yun Bakit ba malungkot ako? Dahil maraming tao ang nakakaranas ng lungkot at ng depression. At alam niyo po ba kung ano pa ang nakakalungkot dito sa realidad ng lungkot at depression? Marami pong tao, hindi nila alam ang dahilan kung bakit malungkot sila. Sabi nga, the worst kind of sadness is not knowing why you are sad. At sa tingin ko po, ano ang dahilan bakit nalulungkot ang mga tao? Hindi dahil meron silang nararanasan na problema. Isang dahilan lang yung problema bakit nalulungkot ka, bakit nadidepress ka. Pero malaki ding dahilan bakit nalulungkot at nadidepress sa mga iba. May kulang sa buhay nila. We are sad, we are depressed because something is missing in our lives. Something is lacking in us. At para po sa akin, may tatlong bagay minsan ang nawawala sa atin. Bakit nalulungkot tayo? Bakit marami dyan depressed? Ano po yon? Number 1, a lot of people are lacking purpose. Hindi nila alam ang dahilan bakit nabubuhay pa sila. O kung minsan nagiging malabo sa kanila ang dahilan bakit kailangan pa nilang mabuhay dito sa mundo. Amen? Tingnan niyo po yung mga alaga niyo. Meron po ba kayong aso o pusa? May nakita na po ba kayong alaga? Aso man yan, pusa o hayop na depressed? Bakit masaya palagi yung mga hayop? Kasi nakatanim sa kanila, alam nila kung ano yung purpose nila dito sa buhay. Alam nilang layunin nila, bakit sila nabubuhay. Para saan ang buhay nila? To have pleasure, para kumain, para matulog, para mag-reproduce. Yun lang. Kailan nagiging depressed o malungkot yung mga alaga niya? Pag hindi sila nakakakain, pag mag-isa sila, pag may sakit sila. Di po ba? Ganyan din ang tao. Nalulungkot ang tao pag nawawalan siya ng dahilan para mabuhay. Ginawa tayo ng Diyos, hindi lang para kumain, hindi lang para matulog, hindi lang para magpasarap dito sa buhay na ito Because I tell you, there are some people who are well off, they are rich, they are wealthy, and yet they are depressed. Makakain nila anong gusto nilang kainin. Magagawa nila kung anong gusto nilang gawin. Bakit malungkot sila? Kasi hindi malinaw sa kanila kung para saan ang kanilang buhay. They have lost their sense of purpose in their life. Go back to the first book of the Bible in Genesis. Nung ginawa ng Diyos ang tao, binigyan niya ng layunin ng dahilan para saan ang buhay niya. Sabi niya, have dominion over all that I have created. Ingatan niyo ang lahat ng aking ginawa, mga hayop, mga puno, ang mundong ito. That is our purpose. Yun yung dahilan bakit nabubuhay tayo dito, para tulungan natin ang Diyos. Pag nakakalimutan natin ang dahilan bakit ba tayo nabubuhay, masisira ang buhay mo. Subukan mong gamitin ang ballpen bilang ice pick. Susulat pa ba pagkatapos? Hindi po, di ba? Subukan mo yung iyong sasakyan. Kargahan mo yan ng mga bato. Kargahan mo yan ng buhangin. Gawin mong truck. Gagana pa ba yan? Sisira yan, mabibigatan yan. Ganyan din ang buhay ng tao. Kung hindi mo alam, gamitin para saan ang buhay na ito. Masisira yan. Mawawala ng silbi yan. Yan ang isang dahilan bakit nadidepress ka. Maaaring meron kang naiisip sigurong dahilan kung para saan ang buhay na ito. But remember, you have to be faithful to the purpose of what God has in store for you. Maging tapat ka sana kung para saan ka ginawa ng Diyos. Yung iba kasi dyan, kala nila ang buhay nila para kumita lang. Kumikita naman, pero bakit malungkot pa rin?
Because you are not being faithful to your true purpose, to the purpose that God has given to you. Unang-una yan, tanungin nyo sa inyong sarili, what is the purpose of my life? Anong dahilan bakit nabubuhay ako dito sa mundo? At ito ba ay nakaakma, angkop, at bako dun sa pinapagawa ng Diyos? Tingnan nyo nga sa ating ebanghelyo, binigyan din ng purpose o dahilan ang mga disipulo. Sabi niya, proclaim the kingdom of God. Yan ang dahilan nyo. Bakit pinili ko kayo? Bakit tinawag ko kayo? Ipahayag nyo na ang kaharian ng Diyos ay malapit na. So ask yourself that very important question. Am I clear with my purpose? Alam ko ba ang tunay na dahilan bakit nandirito ako? Pangalawa, meron taong nalulungkot at nadidepress dahil nagkukulang din sa responsibilidad. Kulang sa tungkulin. Pag wala kang responsibilidad sa iyong buhay, malulungkot ka. Tingnan nyo na lang po yung mga matatanda. Pag nag-retire na, lalong-lalo na yung mga nandun sa home for the aged, mag-uumpisa na po yan na humina. Pagkatapos, ilang buwan lang, mamamatay na yan. Alam niyo pong ginagawa nila sa Amerika o doon sa mga home for the aged, binibigyan po ng tissue yung mga matatanda. Anong ginagawa doon sa tissue? Pinapatuklip lang. Dahil po doon, nakakakita po ng panibagong lakas o dahilan yung mga matatanda. Para saan pa sila nabubuhay? Napansin ko po sa simbahan, kung gusto mo ang isang nagsisimba o parokyanos, mag-active sa simbahan, bigyan mo ng katungkulan. Kahit na hindi mo bayaran, masigasig po. Maagang pupunta yan sa simbahan. Minsan nga, kahit na gumastos sila, gagawin nila. Bakit ganon? Nauubos na nga yung pera nila, pati yung kanilang oras. Di po ba? Kasi meron silang katungkulan. At yung katungkulan na yun, yung nagbibigay sa'yo ng tuwa at ng galak. Again, my dear friends, go back to Genesis. It's so beautiful that when God created man, He said, work the land. Toil. Magtrabaho ka. Kasi ang tao na walang trabaho, tignan niyo po, naliligaw. Yung tao na hindi nagtatrabaho, anong nararamdaman yan? Wala siyang silbi. Sino ang mapapansin niyo po sa lansangan? Kalat-kalat dyan, yung mga walang trabaho. Dalawa lang naman yung mga siraulo o kaya naman yung mga tambay. Di po ba? Yung mga tambay, perwisyo yan. Di po ba? Bakit? Marites Wala na nga ginagawa. Chinichismis pa yung mga iba. Pagkatapos palaging umuutang doon sa tindahan. Yung mga nasiraan ng bait, kalat-kalat, lalakad sa daan. Buhay pero patay. Kasi wala silang ginagawa na mabuti para sa kanilang buhay. Walang responsibility. Walang iniisip Di po ba? Kaya tingnan nyo ang ating Panginoon din. Binigyan ng responsibilidad ang kanyang mga alagad at disipulo. Ano sabi niya? He gave them authority to drive out unclean spirits, to cure every disease and illness. Dahil meron silang tungkulin. Itong mga alagad, itong mga disipulo, kahit na anong mga naranasan nilang pagsubok, nakayanan nila. Marami nga dyan pinatay. Di po ba? Pinagbabalat ng buhay, pinugutan ng ulo. Pero bakit lumaban sila? Bakit nagpatuloy sila? Anong nagbigay sa kanila ng lakas? Yung alam nila, merong pinapagawa ang Diyos sa kanila. How about you? While you are alive, what is your responsibility? Kahit na bata pa lang po, sanayan nyo na. Bigyan nyo po ng tungkulin. Bigyan nyo ng responsibility. Kasi pag wala silang ginagawa, mapapariwara ang bata. Amen? That is the second. Look at your life. Am I responsible for something? Because if you are responsible for something or for someone, you wouldn't have any time to be sad or depressed. Amen? Busy ka kasi. Amen? Buong buhay mo, doon mo ibubuhos. Kaya nga, wala ka ng oras para maranasan o para maramdaman na ikaw ay nalulungkot. Pangatlo, kahuli-hulihan. May mga tao din na malungkot, nadidepress. Anong kulang sa kanila? Kaibigan. They lack friendship. Kaya nga nung ginawa ng Diyos si Adan, napansin niya, hindi siya masaya. Kahit na
Napakaganda ng mundong ginawa niya. Napakarami namang halaman. Napakarami po mga hayop. Di po ba? Pero bakit malungkot pa rin si Adan? Dahil wala siyang kamuka. Kaya habang natutulog daw si Adan, anong ginawa ng Diyos? Kumuha sa tagiliran niya ng buto. Dito ginawa ang babae. At nung nakita ni Adan ang babae, anong naramdaman niya? Natuwa siya. Nagalak siya. May tuwa kay Adan, hindi dahil na-inlove siya. Natuwa siya dahil finally, meron na siyang makakasama. Bakit may mga mag-asawa, nag-aaway, pero tanungin mo, mahal mo pa ba siya? Sasagot naman yan mahal ko po siya, Father. Pero nag-aaway. Anong problema? Hindi na sila magkaibigan. Napakahalaga po niya. Kayo po mga magulang, kaibigan niyo ba yung mga anak niyo? Kasi kung kaibigan kayo ng mga anak nyo, magiging pasaway ang mga yan. Bakit hindi nagkukwento sa inyo? Hindi nagbubukas sa inyo ng problema? Kasi magulang kayo na mga bata, pero hindi kayo mga kaibigan nila. Ano yung reaction mo? Pansinin niyo po. Pagkasama mo yung mga kaibigan mo. Di ba ang saya-saya mo? Pero pag dumating na yung magulang mo, ano na yung mararanasan mo? Di ba sisimangot ka na? Ano sasabihin mo? Yan na naman mga KJ. Yan ang dahilan bakit ang ating Panginoon pinadala niya yung kanyang mga apostoles tigdadalawa. Kahit po ngayon sa simbahan, merong mga monasteryo, kahit yung mga monghe nabubuhay na mag-isa, sama-sama pa rin po yan doon sa monasteryo. Sama-sama pa rin po sila na nagdarasal. Kasi ang tao, hindi siya pwedeng mabuhay na mag-isa. So ask yourself that question. Are you living alone? Do you have friends? Anong dahilan? Bakit wala kang kaibigan? Bakit dumarami po yung mga addict? Iba-ibang klaseng addiction. Meron na po sa pornografiya, konting kaalaman lang po ha. Ang Pilipinas po daw, ang top 1 sa buong mundo. Title holder tayo ngayon ng cybersex. Pinakamarami po kaso ng cybersex dito sa Pilipinas. Bakit meron mga iba na-addict sa sex, na-addict sa inom, alak, na-addict sa sugal, na-addict sa mga video games, sa internet? Ang sagot, malungkot. Bakit malungkot? Nag-iisa. Itong mga addiction na ito, escape yan, akas yan. Ayaw kasi maramdaman yung lungkot Pero ang tao, iiwasan yung mga dahilan para ma-addict kung meron lang silang mabuting kaibigan. Amen? Again, ask yourself that question. Do I have good friends that I can depend on? Meron ba akong mga kaibigan na pwede kong sandalan? Marami pong tao ang malungkot. At kadalasan, hindi halata na malungkot sila. Amen? Because we can see a person's face but not their heart. Kaya pagdasal po natin, manumbalik ang tuwa, ang galak sa puso ng bawat isa. Paano? First, by having a clear purpose in our life. Malinaw na layunin, dahilan, bakit ka nabubuhay. Pangalawa, let us pray that we may be faithful to our responsibility in life. Maging tapat ka sa iyong obligasyon, sa iyong dapat gawin sa buhay na ito. Pangatlo, pagdasal din po natin. Nabigyan tayo ng Diyos na mga mabubuting kaibigan na tutulong sa atin, sa ating mga suliranin, sa ating mga problema. Tandaan niyo po ito. Hindi ka ginawa ng Diyos para maging malungkot. Ginawa ka ng Diyos para maranasan mo ang buhay na ito. At sana maranasan mo ito ng buong tuwa at galak.